Habang tila tinutusta ng matinding init ang maraming lalawigan at rehiyon sa bansa, sa pagtama ng El Nino, binabayo naman ang malalakas na bagyo at mapaminsalang baha ang ibang parte ng mundo, gaya sa Rio Grande do Sul, sa Brazil, kung saan umabot na sa 85 nasawi. Bago lang nito, pati ang desyertong Dubai, kagulat-gulat ding nalubog sa baha. Resulta nga raw ito ng nagbabagong klima. At dahil din dito, kaya inaasang mas magiging mapaminsala ang pag-uulan at pagbaha pagpasok daw ng La Nina sa huling bahagi ng taon. We will be expecting wetter weather during La Nina stages. So yun po, yun po yung kailangan paghandaan, but at the same time, kailangan ng maging mas urgent yung mga policies. Alarming is an understatement in this situation that we are in right now. Si Frank na taga Dinagat Islands na trauma ng araw sa dinanas noong manalasa ang superbagyong Odette. Pero may higit pa raw silang pinangangambahan ngayong papasok ang La Nina. Yung parang effect dito talaga sa amin is our food security. Kasi dito, medyo nagmamahal talaga ang mga pagkain. Very unpredictable. So on us, parang mahirap na the trauma na still nandito pa. Kaya ayon sa Pag-asa, Ang dapat nating paghandaan, syempre, yung ating mga flood-prone areas kung sakaling magkaroon ng La Nina. sa ngayon ayon sa Pag-asa, nalagpasan na natin ang pinakamatinding init. Pero hindi pa rin masasabing tapos na ang kalbaryo. Maraming mga record-breaking na mga temperature ang naranasan natin or naitala natin during the past 2 weeks ng April. And nakikita natin dito, mga around 9 stations ang nasurpass yung extreme maximum temperature. At 6 out of 9 is yung all-time high nitong temperatura ang nasurpass nito. Nanawagan din sa pamahalaan ng grupong Greenpeace na ipasa na ang batas para sa Climate Damages Tax o Carbon Tax. Ito yung buwis na ipinapataw sa mga fossil fuel companies o kumpanyang patuloy pa rin nag-e-emit ng matinding carbon. Suportado ng 100 climate organizations worldwide ang hakbang na ito. We all know na carbon emissions are not just carbon emissions, they cost something in the society. It's an extremely urgent matter because the costs of climate impacts are accelerating at a really rapid rate. The primary purpose is actually to lower the emission, na mag-shift na sila sa some other sources ng energy, mga renewables. Pero sa ngayon nananatili pa rin daw malaking hamon ng political lobbying mula sa mga fossil fuel company. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Naktutok, 24 Oras.